Noong unang panahon, sa tabing dagat, merong isang munting kubo na nakatayo sa tuktok ng bangin. May mag-asawang nakatira doon. Ang mapagkumbabang mangingisda ay nangingisda araw-araw. Hindi tulad ng kanyang asawa na tamad. Ay naku! Ang bahay na ito ay masikip na nga at mabaho pa. Sawa na ako. Ang mangingisda ay naupo na lang ng tahimik. Ayaw na niyang mas lalong magalit ang kanyang asawa. Wow! Ang bigat! Siguradong napakalaking isda ito. Humila siya ng buong lakas hanggang sa makakita siya ng malaking isda. Ito ay may mas magandang hugis kaysa sa ibang isda na nakita niya kailanman. Mayroon itong Mangingisda, kumikinang huwag mo po akong nagintong patayin. kaliskis. Ako ang isinumpa ang prinsipe ng isda. Nagulat ang mangingisda na nakakapagsalita ang isda at labis itong kinaawaan. Marunong kang magsalita? Kung ganon, pakakawalan na kita. Ang munting isda ay lumangoy at naglaho sa bughaw na karagatan, kaya't umuwi na ang mangingisda. Siguradong magagalit sa akin ang asawa ko dahil wala akong maiuwing isda ngayon. Pagdating niya sa bahay, ikinuwento niya sa kanyang asawa ang tungkol sa mahiwagang isda ng may pananabik. Pinakawalan mo lang ba? Naku, ano ka ba? Bumalik ka at hanapin mo ang isda ngayon din. Mahigpit niyang iniutos na bumalik siya upang humingi ng hiling mula sa mahiwagang isda. Pumunta ka at hilingin mo sa kanya na gawan tayo ng bagong kubo na yun din. Ayokong guluhin ang isda. Pagdating namin, ang tubig dagat ay naging berdeng manilaw-nilaw na mukhang kakaiba. O isdang mahiwaga, lumabas ka na at magpakita sa akin. Bigla na lang, sumulpot ang parehong isda at tinanong ang mangingisda, "Ano ang kailangan mong tulong mula sa akin?" Ano ang gusto ng asawa mo? Ayaw niya ng lumang kubo. Gusto niya ng maliit at maginhawang bahay. Agad na ibinagayway ng mahiwagang isda ang buntot nito Umuwi ka na. bilang tugon. May bahay na siyang gusto niya. Wow! Ang ganda talaga ng bagong bahay. Kumpleto ang mga gamit sa loob ng bahay. Mukhang tuwang-tuwa ang asawa. Diba? Mas maganda ito kaysa manirahan sa lumang sirasirang kubo. Mas maganda Ngunit ito ang kaligayahan na ay hindi nagtagal. napakalayo. Gabing iyon, ang asawa naman ay hindi makatulog. Nagsisimula siyang maramdaman na masyado pa ring maliit ang bahay na ito para sa kanya. Bakit naman tayo makukontento sa ganito lang? Gumising ka na! Kumuha ka ng isda. Gusto kong maging reyna. Nataranta ang mangingisda. Sinubukan niyang pigilan pero hindi siya nakinig. Reyna Raw? Tama na yan, mahal ko. Napakaganda na nito. Huwag kang makipagtalo. Sabihin mo sa isda na gusto kong maging reyna na nakatira sa palasyo. Kasama Malungkot ang mga na bumalik lingkod. ang mangingisda sa dagat. Ang tubig dagat ay naging kulay matingkad na Mahiwagang lila. isda. Ang asawa ko ay hindi pa rin nasisiyahan. Ang mahiwagang isda ay sumulpot at nagtanong, tulad ng dati, Gusto pa ba niya ng iba? Gusto pa niyang maging mas masaya at maginhawa. Gusto niyang maging reyna. ang munting isda ay sumagot lang ng simple, bago sumisid at mawala. Bumalik ka na. Naging reyna na siya. Nang bumalik, ang munting bahay ay naglaho at naging isang maringal na palasyong bato na nakatayo. Oh, reyna ka nga. Umasa ang mangingisda na sana ay matuwa na sa wakas ang asawa niya. Ngayon, masaya ka na, di ba? Hindi ko alam. Pag-isipan ko muna. Muling pinuno ng kasakiman ang puso niya.
Gusto niya ang pinakamataas na kapangyarihan. Kulang pa ang pagiging reyna. Kailangan kong maging emperatrisa. Emperatrice daw ba? Nababaliw ka na ba? Hindi yan magagawa ng isda. Umalis ka na ngayon din. Ako ang reyna. Naglakas loob ka bang suwayin ang Takot utos na ko? takot ako. Mukhang lalong nagiging nakakatakot ang dagat. Tinawag niya ang isda na may nanginginig na boses sa gitna ng bagyo. Mahiwag ang isda. Pakiusap, lumabas ka. Ano pa kaya ang gusto niya? Ang mangingisda ay yumuko at umamin ng may kahihiyan. Gusto niyang maging isang emperatrice na napakadakila at mas makapangyarihan pa sa lahat ng hari. Bumalik ka na. Siya na ang emperatrice. Ang nakita niya sa harapan ay isang kumikinang na palasyong ginto, napakalaki Mahal at na mas kahanga-hanga emperatrice, pa kaysa dati. sana po ay nasiyahan na kayo. Nakatingin siya sa karanyaan, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling balisa, hindi makontento. Kinabukasan, galit na galit siya dahil sumikat ang araw nang hindi nagpaalam. Bakit ito umakyat ng mag-isa? Ako ang dapat mag-utos. Gising na. Gusto kong ako ang may kontrol sa lahat. Gusto kong maging Diyos. Nang ininig sa takot ang mangingisda. Nagmamakaawa siya na huminto na ang babae. Wag na! Ang hinihingi mo ay imposible. Umalis ka na ngayon. Kung hindi ka aalis, parurusahan kita. Sumuong ang mangingisda sa nagngangalit na bagyo. Ang kalikasan ay tila naguguluhan at Tulong. nagbabago-bago. Malapit nang magunaw ang mundo. Sumigaw siya upang tawagin ang mahiwagang isda, nakikipag-unahan Mahiwagang sa isda! dagundong ng Tulungan tulog. mo ako! Ang asawa ko ay nawala na sa katinuan. Ano ang huling bagay na gusto niya? Sumagot ang mangingisda ng walang pag-asa. Gusto niyang maging ang pinakadakila. Gusto niyang maging Bumalik ka Diyos. na. Nakuha na niya ang nararapat sa kanya. Uy, sana nawala ang palasyo. Siya ay bumalik at natagpuan ang lumang-luma at sirang-sirang kubo. Aking mahal, ligtas ka naman, di ba? Ang asawa ay umiyak ng labis at nagsisi sa kanyang kasakiman. Kuya, patawad. Hindi ko sana naging masyadong sakim. Okay lang, bumalik na tayo sa pamumuhay ng may sapat lang. Magkasama nilang inayos ang kubo ng buong pagmamahal para maging maganda at masarap Gagawin tirhan kong ito. mag-inhawa ang bahay gamit ang sarili kong mga kamay. At sila ay namuhay ng masaya habang buhay.